Naharang po sa NAIA ang isang Pinay na may dala umanong cocaine na nagkakahalaga ng mahigit 24 na milyong piso. Ayon sa Bureau of Immigration Anti-Terrorist Group, galing Sierra Leone ang babae. May kahina-hinala umano itong flight pattern, kaya inirekomenda siyang inspeksyonin ng NAIA Drug Interdiction Task Group. Doon na nakita ang cocaine na nakatago sa lining ng kanyang mga handbag at maleta. Maharap sa mga kaso para sa drug trafficking ang suspect. Tapos nang ma-verify ng House Secretary General ang 3 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa gitna niyan ay itinanggi ng SecGen na hindi niya inaaksyonan ang mga reklamo. Saksi si Tina Panganiban Perez. Tapos nang i-verify ng Office of the Secretary General ng Kamara ang 3 impeachment complaints na inihayon laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa umano'y paglustay sa confidential funds. As soon as the complaint is filed, pinag-aralan agad nung legal department namin. So, as of today, na-verified na lahat yun. Yung 3, pwede na i-transmit. Magbabalik sesyon na ang Kongreso sa Lunes, pero target ng Secretary General ng Kamara na i-transmit sa Office of the Speaker ang mga impeachment complaints sa Huwebes. Balak daw niya kasing kausapin muna ang mga kongresistang nagsabi sa kanya na maghahain sila ng ika-4 na impeachment complaint o mag-e-endorso ng isa sa mga naihain na. How will you respond to parang impressions na inuupuan niyo po yung impeachment complaints? Hindi naman kasi alam mo, the House of Representatives cannot act on it until magkaroon ng session, no? Which is January 13. So, wala rin gagawin ng House kung on break pa sila. One way or another, I have to transmit the complaint or complaints to the Office of the Speaker. Parang ano na yun, negligence on my part if I will not act on these complaints. Pinaliwanag din ni Velasco na walang nakalagay sa rules on impeachment ng Kamara na anumang deadline para i-transmit niya ang mga reklamo sa Office of the Speaker. At ngayon lang daw nangyari na mahigit sa isang reklamo ang inihain laban sa isang impeachable official. Kapag na-transmit na ang impeachment complaint sa Office of the Speaker, mayroong 10 session days ang Speaker para isama ang mga ito sa order of business o yung mga tatalakayin sa plenaryo. Pagkatapos may 3 session days ang plenaryo para i-refer ito sa House Committee on Justice. May 60 session days naman ang komite para magdesisyon kung sufficient in form and substance ang mga reklamo. Pagdating ng report ng komite sa plenaryo, kailangan itong aksyonan sa loob ng 60 session days. Pero ang pagbilang ng session days, hindi gaya ng pagbilang sa mga araw sa kalendaryo. Yung session days natin sa mababang kapulungan, hindi absolute yung pagbilang. Kasi di ba may mga araw na Monday, magko-convene, tapos hindi mag-a-adjourn. At mag-a-adjourn ng either Wednesday, no? So, kahit na 3 session days siya, ang bilang niya sa records ay 1 session day lamang. Kaya posibleng tapos na ang termino ng kasalukuyang Kongreso ay hindi pa napagdesisyonan ang impeachment complaints. Kaya panawagan ng endorser ng unang reklamo. Tinagmansa rin na yung impeachment complaint na pinail natin. 1 month is too long. 1 month without holding Sara accountable is giving a very bad example to other government officials, public officials, na yung pag-abuso sa kapangyarihan ay dapat pinaparusahan. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni VP Sara, pero nauna na niyang sinabi na handa niyang harapin at sagutin ang mga alegasyon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Naperwisyo ng flash flood ang ilang bahagi ng Mindanao. Ating saksihan. Grabe, tubig ko! Ginulat na mabilis na ragasan ng tubig ang mga residente sa barangay Pamintingan sa bayan ng Esperanza sa Sultan Kudarat kahapon. Nagmistulang ilog ang mga daan kasunod ng pag-apaw ng sapa dahil sa agos ng tubig mula sa bundok.
Sa lakas ng agos, natangay ang ilang malalaking bato at mga kahoy. Kwento ng uploader, umabot pa ang tubig sa mga bahay. Stranded ang maraming residente. May naitala ring pagguho ng lupa kaya mahigit 20 pamilya ang inilikas ayon sa Esperanza MDRRMO. Patuloy ang monitoring sa iba pang barangay. May umapaw ding sapa sa Datu Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur. Kaya ang highway na sakop ng barangay Talisawa nalubog sa baha at putik na nagpahirap sa mga motorista. May mga taniman din ng palay at gulay na nalubog sa baha. Humupa rin ang baha paghinto ng ulan kagabi. Maging ang National Highway sa Barangay Poblasyon sa Talisayan, Misamis Oriental, nagmistulang ilog din dahil sa baha. Ayon sa uploader, umabot pa ang tubig sa ilang kabahayan doon kahapon. Nabalaho din ng ilang malilit na sasakyan at may tumirik ding delivery truck. Ayon sa Misamis Oriental PDRMO, nakaranas ng flash flood sa 4 na bayan dahil sa malakas na buhos ng ulan sa silangang bahagi ng lalawigan. Ang lungsod sa Talisayan, Balingwan, Kinugitan ug Subong-Kugon. Sila pod nagkusog pod ang uwan. Gani sa ilang report gihatag sa opisina, flash flood man gani. Humupa rin ang baha makalipas ang ilang oras. Binahari ng tulay papasok sa barangay Talisay sa Bato, Catanduanes. Nagka-landslide din kaya nabalot ng lupa, putik at bato ang kalsada sa barangay Bagumbayan. May malalaking bato rin na humambalang sa pangunahing kalsada sa Bato-Virac border. Ayon sa Pag-asa, shear line ang nagpaulan sa Bicol region at localized thunderstorms naman sa Mindanao. Magpapatuloy ang pag-iral niyan ngayong weekend kasabay ang ihip ng amihan. Sa datos ng Metro Weather, uulanin pa rin bukas ang Bicol region, Mimaropa, ilang bahagi ng Northern Luzon at Visayas, pati ang halos buong Mindanao lalo sa hapon. Halos ganyan din sa linggo. May mga pag-ulan na rin sa Central Luzon. Matitindi pa rin ang buhos ng ulan lalo na sa Southern Luzon kasama ang Bicol region. Maging handa na rin sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila, may tsansa rin ng ulan bandang hapon o gabi ngayong weekend. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. 20 oras at 45 minuto ang traslasyon ng Poong Jesus Nazareno ngayong 2025. Bago ito, 5 beses lumampas ng 20 oras ang prosesyon sa nakarang 2 dekada. Ngayong 2025, unang umabot sa mahigit 20 oras ang traslasyon mula nang magbalik ito pagkatapos ng COVID pandemic. Kung pagkukumparahin ang mga traslasyon nitong 2024 at 2025, mag-aalas 3 pa lang ng hapon ng 2024, nakarating na sa Plaza del Carmen ang Poong Jesus Nazareno para sa tradisyonal na dungaw. Pero ngayong 2025, mag-aalas 6 na ng gabi dumating doon ang poon. Pasado alas 8 ng gabi, napatigil pa ang andas sa Gonzalo Puyat habang inaakyat ng mga deboto ang andas. Bandang alas 11 na ng gabi, nasa Hidalgo pa ang andas hanggang sa makarating sa Quezon Boulevard at Quezon Bridge. Nakauwi na ito sa Quiapo Church mag-aalauna ng madaling araw. Mahigit 8 milyong deboto ang nakiisa sa pista ng Poong Jesus Nazareno mula January 2. Ang traslasyon tumagal naman ng mahigit 20 oras. Ang mga dahilan kung bakit mas matagal ang traslasyon ngayong taon sa pagsaksi ni Maki Pulido. Bawat kalsadang dinaanan ng andas ng Poong Jesus Nazareno, dagat na mga deboto ang masisilayan. Mula Quirino Grandstand, mahigit 20 oras ang nilakbay nito bago tuluyang makabalik sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno o Quiapo Church, pasado alauna ng madaling araw kanina. Bagamat nagkaroon ng mga siksikan, payapa itong naidaos. Mahigit 8 milyon ang lumahok sa lahat ng aktibidad mula January 2 hanggang 9, kabilang na ang pagpupugay o pahalik. Sabi ng Quiapo Church, pinakamataas na bilang ito ng partisipasyon ng mga deboto sa pista ng Poong Jesus Nazareno. Tinatayang nasa 4 na milyon naman ang sumama sa traslasyon, kaya ang mabagal na prosesyon ngayong taon dahil daw sa dami at agresibong mga deboto na sinabayan pa ng magandang panahon. Perfect weather po yung kahapon. Kung napansin ninyo, hindi ho halos uminit ang panahon. Makulimlim pero hindi naman umuulan.
Kaya ho ang mga tao hindi natitinag sa kalsada kahit na ho kalagitnaan ng tanghali. 2 beses ding pinutol ang lubid dahil pumulupot sa gulong ng andas sa kanto ng Taft at Finance Tree. Pumailalim din ang lubid pagdating sa Plaza del Carmen sa San Sebastian Church. Tapos yung Nandungaw, hindi namin maigalaw ang andas dahil sa pumasok ko ulit sa ilalim yung lubid. Kailangan ho natin putulin dahil nasa ilalim no. Pinutol namin sa ibabaw. Kaya ho, mula Plaza del Carmen hanggang Plaza Miranda, wala na hong lubid ang ating andas. Bago maputol ang lubid, nakunan din namin na may mga debotong kumagat dito at kumuha ng hibla. Bandang ZP de Guzman, hirap nang makausad ang andas ng walang lubid. Kaya mga pulis na mga ihos din ang nagbantay para bumilis ang usad ng traslasyon. Sinadya po namin talaga na pagsuotin sila ng kanilang tactical uniform para mas papakita sa mga deboto na gusto na ho nating pabilisin yung pagsalya ng ating andas. Nang magpalit ng pulis at ihos sa andas, nahawi ang dagat ng mga tao. Pero ang mga deboto sumugod papuntang andas. Sa Plaza Miranda, may mga nakaabang ng hanay ng mga pulis. Sa isang punto, nagkapisikalan pa ang isang pulis at isang deboto. Sa buong traslasyon, kapansin-pansin na kahit ipinagbabawal, marami pa rin ang pilit na sumampa sa andas. Bagamat mas kaunti raw ito kumpara sa mga nakalipas na taon, pag-aaralan pa kung may iba pang pwedeng gawin para hindi na ito masampahan. Hindi namin sinasabing mababago ang andas. Nagkakaroon lang tayo ng mga enhancement, improvements and renovations dahil nga natututo tayo sa bawat taon. Generally peaceful pa rin daw ang traslasyon 2025 ayon sa NCRPO. Sa tala ng Department of Health, mahigit 700 ang dinala sa medical tents at mahigit 500 ang isinugod sa mga ospital. Sa pagtatapos ng traslasyon, sangkatutak na basura ang naiwan sa mga kalye ng Quiapo. Tumpok-tumpok ang mga kalat na kusa na ring winalis ng mga nagtitinda rito bago sila nagbukas ng pwesto. Dapat pag mga Diyos ka, malinis ka. Hindi yung mga Diyos ka, tapos balasubas ka naman kung saan-saan mo itatapon yung mga pinagkainan mo. Halos maging tambakan din ang bahaging ito ng Plaza del Carmen na katapat ng San Sebastian Church kung saan ginanap ang pagdungaw. Umabot sa mahigit 100 truck o halos 400 toneladang basura ang nahakot na basura sa Traslasyon 2025 ayon sa Manila Department of Public Services. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Ninilaw po ng kampo ng direktor na si Daryl Yap na wala pang utos ang korte na ipatigil ang pagpapalabas ng promotional materials o teasers ng kanyang pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma. Kaugnay yan sa petisyon ng aktor na si Vic Soto sa korte para sa writ of habeas data. Kabilang sa mga hiling ni Soto ang paghinto ng pagpapakalat ng mga anilay personal at sensitibong detalye tungkol kay Soto, pati ang pag-alis na online ng promotional materials. Sa inilabas na utos ng korte, pinagsusumitin nito ng verified return of writ si Yap. Sabi ng abogado ni Yap, sasagutin nila ito sa Miyerkules at ilalaban ang karapatan ng direktor sa freedom of artistic expression. Sinagot din nila ang sinabi ng kampo ni Soto na hindi kumonsulta sa kanila si Yap tungkol sa pelikula. Ayon sa abogado ni Yap, binigyan daw nila ng kopya ng script ng pelikula si Soto bago pa inilabas ang teaser nito. The purpose was really for them to give comments doon sa script. Wala naman po. Ilang beses po na nag-follow up si Direk Daryl tungkol doon until finally na-shoot na lahat ng mga scenes. So, hindi na namin kasalanan yon. Naghahanda ng MMDA para sa inaasang matinding traffic sa Lunes dahil sa isasagawang National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Sinuspindi na ang klase sa lahat ng antas, sa paaralan at ang pasok sa gobyerno sa Pasay at Maynila. Suspendido naman ang face-to-face classes sa public daycare to senior high school, pati na ang alternative learning system sa Quezon City. Saksi si Joseph Moro. Nasa 1 milyong mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC ang inaasahang dadalo sa National Rally for Peace sa Lunes, January 13 sa Quirino Grandstand sa Maynila. Ang rally ikinasa ng grupo kasunod ng kanilang pahayag noong Disyembre na suportado nila ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi sang-ayon sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. 3 impeachment complaint ang nakahain sa Kamara sa ngayon laban kay Vice President Duterte. Kanila lamang daw po
bilin ay hindi pwedeng gawing political rally ito. So, absolutely daw po, any politician ay hindi pwedeng magsalita. Nakapulong na ng MMDA ang Iglesia ni Cristo na nagsabi raw na darating sa Metro Manila ang kanilang mga miyembro mula sa mga kalapit na probinsya. Ayon sa MMDA, linggo pa lamang inaasahan na nila na dumating ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa Metro Manila at asahan na raw ang traffic hanggang Lunes ng gabi sa mga apektadong lugar. 15,000 mga sasakyan daw ang magdadala sa mga ito sa Quirino Grandstand kung saan sila magtitipon-tipon. Kaya hiniling ng iglesia na makapark sa lampas 10 mga kalsada sa Pasay at Maynila. Pinayagan naman ito ng MMDA tulad sa Mel Lopez Boulevard, Espanya, Rojas at Macapagal Boulevard. Kaya naghahanda na raw ang MMDA sa matinding traffic sa Lunes na posible raw umabot sa dapitan sa Maynila at Welcome Rotonda sa boundary ng Maynila at Quezon City. Although i-allow natin yung street parking, 1 lane lang po. So kung 3 lanes po yung kalsada, kung saan sila inalaw, or 2 lanes, dapat 1 lane lang sasakupin. Hindi po pwedeng sakupin yung buong kalsada na wala nang ibang makakadaan. Sarado naman ang mga kalye sa paligid at malapit sa Quirino Grandstand tulad sa Rojas Boulevard, P. Burgos at Maria Orosa. Sinuspende naman ng Malacanang ang pasok sa gobyerno at lahat ng antas ng eskwelahan sa Maynila at Pasay para rito. Hindi naman suspendido ang number coding ng MMDA. Yung mga kababayan po natin kung pwede ipagpilipan yung inyong lakad, lalo na po sa may area na Manila, Pasay. May national rally din ng iglesia sa iba't ibang probinsya tulad ng Ilocos Sur, Albay, Iloilo, Cebu, Cagayan de Oro at Davao. Bukod sa inaasahan traffic dahil sa INC Peace Rally sa Lunes, asahan din daw ang pagsisikip ng trapiko sa Mindanao Avenue dahil simula sa Linggo, January 12 naman isasara ang ilang bahagi ng Mindanao Avenue para sa itinatayong Tandang Soro Station ng Metro Manila Subway. Ang trapiko padaraanin sa ginawang extension sa kalye. Magtatagal yan hanggang taong 2028. Marso naman ngayong taon inaasang sisimula ng rehabilitasyon ng southbound lane ng EDSA para ayusin ang drainage at asfalto nito. Inaasang sa katapusan ng taon matatapos ang proyekto. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.